Alamat ng kawayan. Noong unang panahon, sa isang malayong lugar, may mag-amang nakitira sa tuktok ng bundok. Si Armando, na ama ni Daniel, ay kilalang pinakamahusay na panday sa kanilang bayan. Puspos ng pagmamahal mula sa kanyang ama, lumaki si Daniel na napakabuti at masunuring anak. Bukha ang kanyang mga mata, ngunit kapansin-pansin ang kanyang maamong mukha. Ama, kailan tayo bababa ng bundok? Iyon ang laging itinatanong ni Daniel. Gaya ng laging ko sinasabi sa iyo, hindi ka tabat bumaba ng bundok. Mapanganib doon, dito, tahimik tayo at maligaya. Lahat ng pangangailangan natin ay narito. Ito naman ang palaging sagot ng kanyang ama. Maging si Bagwis, ang dambuhalang lawin na nagsisilbing bantay nila, ay binabawalan nito magtungo sa kapatagan. Sa mahabang panahon ng papapanday ng kanyang ama, ay isa lang ang naging pangarap nito. Ang maitayo ang malakastilyong bahay sa tuktok ng bundok. Isang prominenteng torre ang pinakamataas na parte niyon. Pagkapanganak pa lamang kay Daniel, sinabi raw ng isang matandang pantas, sa bahay na iyan, diyan ka bubuo ng pamilya. Diyan kaya mabubuhay ng tahimik ng iyong asawa at kasama ang iyong mga supling. Ngunit, bago pa man matupad ang pangarap ng kanyang ama, dinapuan ito ng maluhang sakit na naging sanhi ng pagpanaw nito. Isang umaga, dumating si Haring Abrio, ang hari ng kanlurang bahagi ng bayan. Nasadya ako rito upang igawa mo ako ng 500 espada. Ito ang mga espadang ginawa ng iyong ama. Tunawin mga ito at gumawa ka ng mga bago. Kung matatapos mga lahat sa susunod na kabilugan ng buwan, bibigyan kita ng 1 laksang laryo, sari-saring mga bato at kagamitan para matapos mo ang itinatayo mong bahay. Hindi nagdalawang isip si Daniel. Nang dumating ang tagdang araw, inutusan niya si Bagwis na dalhin ng mga espada sa pamamagitan ng kanyang lambat. Ito rin ang nagdala sa bundok ng ipinakaw ng hari. Isang gabi, habang natutulog siya ng mahimbing, nagising si Daniel sa pagdating ng hari ng parteng timog ng bayan na si Haring Almario. Dodoblehin ko ang binayad sa iyo ni Haring Abrio, alak ng hari. Igawa mo ako ng espada. Pero, ang nais ko higit na mahaba at 3 pulgada sa mga espadang pinagawa sa iyo ni Haring Abrio. Halos hindi na matinag si Daniel sa pagpanday. Nang dumating ang tagdang panahon, dinala ng Bagwis ang espada sa kaharian ni Haring Almario. Samantala, malapit nang matapos ang malakastilyong bahay ni Daniel, maaabot na niya ang nais niyang taas ng torre niyon. Muli, isang gabi, nagising si Daniel sa pagdating ni Haring Abrio. Isinaulin nito ang mga espadang dating ipinagawa nito sa kanya. Dodoblehin ko ang inialok sa iyo ni Haring Almario. Tunawan mo muli ang mga iyan at dagdagan ng 3 pulgada sa ginawa mo para kay Haring Almario. Sa wakas, natapos na ni Daniel ang bahay na pangarap ng kanyang ama para sa kanya. Nagdiwang siya kasama si Bagwis sa malagang araw na iyon. Isang araw, habang namamahinga sa torre si Daniel, nagulat siya sa pagdating ng isang bata. Dugo nito at tila malaking hirap ang pinagdaanan nito sa pag-akyat sa bundok. Nabalitaan ko na ikaw ang panday na gumagawa ng mga espada ng mga kawal. Alam mo ba kung saan ginagamit ang mga iyon? Napaisip siya, di ata't kahit minsan ay hindi niya naitanong iyon sa kanyang sarili. Lubos na naging abala siya sa pagtatayo ng bahay. Hindi ko alam. Sumama ka sa akin, Ginoo, para iyang malaman. Imnungkahin ni Daniel na sumakay sila sa likod ni Bagwis. Sa kanilang paglalakbay sa kalawakan, nasaksihan niya ang mga nangyayari, ang mga kawal ni Haring Abrio at Haring Almario. Nagdidigma rin ang dalawang hari upang salakay ng kaarihan ng bawat isa. Habang nagmamasid si Daniel, kiniusap siya ng bata. Ang aking ama ay isang kawal. Nawalan na po ako ng mga kapatid. Niluso po ang aming tirahan. Kung hindi ko nagkunwaring patay na, bakit tinuloy pa ang pagtarak sa akin ng espada? Huwag na kayong gumawa ng espada. Marami po sa amin ang mawawalan ng mga magulang at kapatid. Pagkalipas ng ilang araw, tinanggap uli niya ang mga espada ng dalawang hari. Pero, silip na gumawa siya mula ng mga iyon, ng mga bagong espada, ibinaon niya ang mga iyon sa iba't ibang parte ng kabundukan. Nagtakaan daw ng hari. Walang dumating ng mga espada sa kanilang kaharian.
Kaya nagpasya silang magtungo sa bundok. Mula sa tore ng bahay, kinusap ni Daniel ang dawalang hari. Tapusin na ninyo ang digmaan. Wala na kayong mga sandata. Tapos na ang tinatiyaw kong bahay. Nagdaan ng maraming araw, sa mga parteng pinagbaunan ni Daniel ng mga espada, ang madating damo naroon ay unting-unting tumaas. Tumamba rin yung mga katawan ng mga iyon. Nagkaroon din ng usap-usapan. Sa mga kawal iyan, sabi ng mga tao roon, hanggang sa umikli ang pakambibig na iyon at naging kawayan. Samantala, walang nagawa ang dalawang hari kundi ang magkasundo. At si Daniel, hindi na siya bumalik sa malakastilyong bahay. Iniwan niya roon si Bagwis at binigay rito ang lubos na kalayaan. Ituroon na lamang niya ang buong buhay sa paggawa ng mga bahay na yari sa kawayan. Kaya, kapag may isang karpiterong nag-aalok sa inyo na tulong sa paggawa ng iyong bahay na walang hinihing kapalit, pagmasdan niyong mabuti kung malamlam ang kanyang mata. At kung bughaw ang kanyang mga mata, malamang na siya ay si Daniel.